Mula sa kwento ng Mutya ng Kadatuan at sa pangkasalukuyan nating kwento na Bangkila ng Kadatuan. Pagkatapos ng manlalakbay na antingero at aswang sa konsepto ng kwentong ito, kung saan sumibol ang isang babaeng dinadaluyan ng dugo ng dalawang mag-asawang aswang na si Cedric at Micaela, na ang pangalan ay Dara. Walang eksaktong taon, lalawigan ng Negros. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Nang mga panahong ito, nasa edad 21 pa lang itong si Dara. Nang panahong kasalukuyan siyang nagbabakasyon sa kanilang bayan sa Silay, mula sa kanyang trabaho sa Cebu. At kaya siya nagbakasyon dahil nakararanas siya ng sari-saring mga panaginip at pangitain na nagdudulot ng matinding stress sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay sa Cebu. Nais niyang magpatingin noon sa kanyang ninong na si Jacob upang malaman kung ano ba ang mga ibig sabihin ng panaginip at pangitain niyang yun. Sa pagdating niya sa Silay, galak na galak siyang sinalubong ng kanyang mga magulang. Maging ang mga kababaryo niya noon ay nagalak nang siya ay muling makita ng mga ito. Anak, mukha atang napaaga ang pag-uwi mo. Kumusta ka? May problema ba sa trabaho mo? Tanong ng kanyang ina habang sila ay namamahinga sa kanilang tahanan. Oo nga ho, inay. Ayos lang naman ho ako. Kaso, kung ano-anong mga pangyayari at bagay ang nakikita ko sa panaginip ko. Sa tuwing ako'y natutulog, naaapektuhan na nga po ang trabaho ko dahil lagi akong puyat. Pero okay lang naman ako, inay. Sagot niya sa kanyang ina. Totoo bang ayos ka lang, anak? Tanong naman ng kanyang ama. Oo naman po, itay. Bakit ho? Tugon niya dito. Alam mo kasi, anak, kita ko sa mukha ng isang tao kung ayos lang ba siya o hindi . Sa tingin ko sa'yo, may mga gumugulong kung anong bagay dyan sa isip mo. Mabuti pa, sumama ka sa akin bukas. Tutungo tayo sa ninong Jacob mo. Uwi ka ng kanyang ama. Tama ho kayo, itay. Yan din pong nais ko . Kaya maaga kong napauwi dito sa atin. Sagot naman ni Dara. Kinabukasan, pagkarating nila sa tahanan ni Jacob na isang dibinong antingero, isang mahigpit na yakap agad ang isinalubong dito ni Dara. Aba, napakalaki na ng inaanak ko . At mas lalo pang gumaganda. Bana ka talaga sa iyong ina. Wika ni Jacob. At syempre, sa'yo din pare. Sabay tingin niya kay Sed. Syempre naman, saan pa ba magmamana ang anak ko kundi sa amin ni kumari mo? Pabirong wika naman ni Sed. Oo nga no. Teka, kumusta nga pala iha? Anong sadya yung mag-ama dito? Tanong naman ni Jacob. Pare, magpapatingin sana sa'yo si Dara. Tsaka, syempre, para na rin bisitahin ka. Tugon naman ni Zed. Sige, maupo muna kayo. At kukunin ko lang mga gamit ko. Gusto niyo ba ng kape? May nilagang kape pa ako dito . Uwi ka ni Jacob. Sa pag-abot ni Jacob sa mag-ama ng nilagang kape, nagtanong ito kung ano ba ang karamdamang ipapakonsulta ni Dara. Nang mabanggit ni Dara ang kanyang mga naranasan nitong mga nagdaang mga araw, habang siya ay nasa kanyang trabaho, bumulong ito ng ilang orasyon sa kanyang medalyon. Inalapat din ito ang kanyang mga palad sa bumbunan ni Dara, habang may binabanggit na mga salitang Latino.
Kasabay noon ang paglabas ni Sed sa tahanan ni Jacob upang dun na lang hintayin si Dara. Masyado raw kasing mainit sa pakiramdam habang nag-uurasyon si Jacob, kaya lumabas siya para magpahinga. Makalipas ang mga ilang minuto, nagsalita si Jacob habang nakapikit ng, "Iya, mukha atang may mabigat na kapalarang nakatadhana sa'yo. Mabuti pa, huwag ka na munang bumalik sa trabaho mo o mangibang bayan. Pero kung nais mo pa rin magtrabaho, dito ka na lang humanap sa bayan natin. Marami naman dyan eh. Kahit di gaanong kalakihan ng sahod, at least malapit ka sa amin. Masyadong komplikado pa ang sitwasyon mo, Iya. May isang nilalang naghahangad na lumapit sa'yo. Wala naman siyang dalang panganib pero mabuti nang nag-iingat ka. Mula kasi sa kadiliman ang nilalang na sinasabi ko. Iya, isang paalaala lang. Kapag nalagay ka sa alanganin, huwag kang mag-aalinlangan na bahiran ng dugo ang mga kamay mo. Pero hindi ng mga tao, kundi ng mga kagaya ng pamilya mo at kababaryo natin." Mga sinabi ni Jacob kay Dara, at dagdag pa nito, nang halukayin kasi ni Jacob ang lahat ng pangitain ni Dara, darating ang araw na hahabulin siya ng iba't ibang klase ng nilalang para kunin o di kaya ay para patayin ang isang mahalagang bagay o tao na ipagkakatiwala sa kanya ng isang engkantado. At lahat ng iyon ay haharapin niya kasama ang isang tao na magiging malapit sa kanya. Halos di naman noon makapaniwala si Dara sa mga sinabi ng kanyang ninong Jacob. Subalit wala siyang nagawa kundi ang maniwala, sapagkat kilala niya ang kanyang ninong na di marunong magsinungaling. Guminhawa lang ang kanyang pakiramdam noon nang maisagawa na ang cleansing ng kanyang ninong para alisin pansamantala ang mga bagay na gumugulo sa isip ni Dara. Makalipas ang ilang linggo, pinili niyang muling magtrabaho. Pero sa bayan ng Silay siya noon naghanap, gaya ng payo sa kanya ng kanyang ninong, upang sa ganoon ay makatulong siya kahit papaano sa kanyang mga magulang. Nang isang araw, habang nasa habian siya noon ng abaka, isang kasambayan niyang lalaki ang nakaagaw ng atensyon niya. Palagi kasayong sumusulyap sa kanya ng pasimple. Kunot noon niya yung pinagmamasdan. Nang mahuli niyang tumingin ito sa kanya, inirapan niya ito, pagpapakita na wala siyang interes sa lalaking yun. Lumipas ang maghapon at labasan na nila sa trabaho. Uwian siya noon sa kanila at hatid sundo siya ni Manong Mando na isa sa mga bantay ng kanilang baryo sa kabundukan ng Silay. Naging maayos naman ang trabaho niya noon. Kaso ang problema niya lang ay ang lalaking laging nagpapapansin sa kanya sa tuwing sila ay nasa trabaho. At nang minsang biglang sumama ang kanyang pakiramdam nang dahil biglang sumingit sa kanyang isipan ang isang pangitain, dali-dali siyang nagpaalam sa kanilang amo para pumunta ng banyo. Di niya alam, sinundan pala siya ng lalaking laging nagpapapansin sa kanya. At nang mahimasmasan si Dara, paglabas niya ng banyo, bumungad sa kanya ang lalaki na si Raymond. Raymond pala ang pangalan niya, mga kabagis. Paglabas niya sa banyo, agad itong nagwika sa kanya ng, ayos ka lang ba, miss?" Nag-aalang ang wika nito. Ayos lang ako. Teka, ano bang pakialam mo? Magkakilala ba tayo? Masungit na tugon naman ni Dara. Yun nga eh. Gusto ko sanang makipagkilala. Alam mo kasi, kakaiba yung ganda mo.
unang tingin ko pa lang sa'yo, pag-ibig na agad ang naramdaman ko. Nga pala, ako si Raymond. O RM na lang for short. Masaya akong makilala ka. Ano bang pangalan mo? Magandang Miss Binibini. Tugon sa kanya ni RM. Sabay abot nito ng kamay para makipagkamay kay Dara. Ngunit umismid lang naman si Dara. Sabay lakad papalampas kay Raymond. Dara? Salita niya habang naglalakad papalayo. At pagkatapos ng pangyayaring yun, sa mga nagdaang mga buwan, naging mailap si Dara kay Raymond. Subalit di siya sinukuan nito hanggang sa makuha nito ang kanyang loob at naging magkaibigan na silang dalawa. Palagi silang magkatulong noon sa trabaho habang nagbabahagi sa isa't isa ng kwento ng kanilang buhay. Naging masaya ang relasyon nila noon bilang magkaibigan hanggang sa dumating ang puntong nagtapat si Raymond kay Dara. Nang isang hapon, papauwi na noon si Dara. Narinig niyang may tumatawag sa kanya. At paglingon nga niya, nakita niya si Raymond. Nakita niya si Raymond na tumatakbo papalapit sa kanya. Dara! Dara! Malayo bang sa inyo? Hatid na kita. Ayos lang ba sa'yo? Uwi ka nito. Nako. Nakakahiya naman sa'yo. Wag na lang. Mapapagod ka lang eh. Tsaka may susundo naman sa akin eh. Kaya okay lang. Kahit wag na. Magpahinga ka na lang, RM. Bukas na ulit tayo magkita sa trabaho. Sagot niya dito nang may matamis naman ng ngiti. Sa pagtalikod niya kay Raymond, hinawakan siya nito sa braso. Dara? Teka lang. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Uwi ka ni Raymond. Ano yun? Sabihin mo na. Baka kasi dumating na yung susundo sa akin eh. Sagot naman ni Dara sa kanya. Buntong hininga nito. Dara, nais ko sanang magtapat ng pag-ibig ko sa'yo. Ayoko pa sanang putulin yung matagal na nating pagkakaibigan pero mahal kita, Dara. Mula pa nung una tayong nagkakilala. Nang marinig ni Dara ang sinabi ni Raymond, ibinaling niya ang tingin niya sa ibang direksyon habang namumula ang pisngi nito. Biglang kumabog ang dibdib niya noon na para bang nagising ang natutulog niyang puso sa pagkatok ng isang pag-ibig. At nang tutugunin na sana ni Dara ang sinabi ni Raymond, bigla itong naudlot nang may tumawag sa pangalan ni Dara na, "Dara! Dara! Dara!" Nandito na palang sundo ko. Sige, Raymond. Bukas na lang ulit tayo magkita sa trabaho. Maamong tinig ni Dara. Sige. Sige, ingat ka, ha? Tugon naman ni Raymond. "Binibining Dara, maaari ko hubang itanong kung sino siya?" Wika ni Manong Mando na nasa anyo ng malaking baboy habang nakasakay si Dara sa likod nito. Siya si Raymond, Manong Mando. Kaibigan ko ho sa trabaho. Itinuloy pa niya noon ang pagkukwento kay Manong Mando. Ang tungkol kay Raymond. Ang tungkol sa kabaitan nito, pagkamagalang at pagiging maginoo nito. At sa paraan naman ng kanyang pagkukwento, ramdam ni Manong Mando ang pagkakaroon ni Dara ng damdamin para sa lalaking yun. Kaya, umiibig na ata kayo, binibining Dara. Pabirong wika naman ni Mando. Ha? Di ho ah. Gulat na tugon ni Dara.
Gusto ko lang ho yung pag-uugaling ipinapakita niyo sa akin. Tsaka wala pa ho sa isip ko ang makitipan, Manong. Mas prioridad ko po ang pagtulong sa aking ama't ina. At sa inyo na rin na aming kababaryo, Manong. Dagdag pa na wika ni Dara. Ganun ho ba? Pasensya na ho. Sambit ni Manong Mando. Pagkarating nila sa kanilang baryo, masaya niyang niyakap ang kanyang mga magulang. Nagtaka naman sa kanya ang mga magulang niya noon dahil sa halip na sila ang sumalubong sa kanya sa kanyang pag-uwi, si Dara. Si Dara ang sumalubong sa mga ito na may ngiti sa labi at mahigpit na yakap. Habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan, di na namalayan ni Dara. Unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Dara kay Raymond. Pero pilit niya itong itinatago sa binata dahil gusto niya munang mapatunayan sa kanya nito kung tapat ba ang pag-ibig nito sa kanya. Nang isang hapon, bago siya umuwi, nag-usap muna sila ni Raymond. RM, sigurado ka bang totoo ka sa pag-ibig mo sa akin? Kahit matagal na tayong magkaibigan, di mo pa ako lubusang kilala eh. Lalo na ang mga magulang ko. Sabi ni Dara. Dara, totoong nararamdaman ko para sa'yo. Kakayanin ko ang lahat para sa'yo, Dara. Kung kinakailangan kong humarap sa pamilya mo, para lang patunayan ang pag-ibig ko sa'yo, buong puso ko itong gagawin. Kung gusto mo, sumama ako sa'yo ngayon pag-uwi mo eh. Dara, ang pag-ibig ko sa'yo ay kusa kong naramdaman at di ko pinilit lang. Sagot naman ni Raymond na medyo may pagkadesperado. Sigurado ka ba, RM? Baka magsisi ka kapag nandun ka na. Sagot naman ni Dara. Ha? Bakit ko naman gagawin yun, Dara? Wala namang dahilan para magsisi ako, di ba? Tsaka, isa pa. Mahal kita, Dara. Handa akong ipaglaban ang pag-ibig ko sa'yo, maging kay kamatayan. Tugon ni Raymond na may matamis na pananalita. Dahil sa mga sinabi ni Raymond, nakumbinsi niya si Dara na sumama papauwi sa kanilang baryo. Nang makarating sila sa lugar kung saan sinusundo ni Manong Mando si Dara, nagkataon naman na ang kanyang ama ang sumundo sa kanya. Itay, bakit ho kayong sumundo? Si Manong Mando ho, asan? Tanong pa niya sa kanyang ama. May pinatrabaho lang ako sa kanya, anak. Kaya ako nang sumundo sa'yo. Sagot ng kanyang amang si Cedric. Ay, mabuti naman ho kung ganun, Itay. Masayaw akong kayong sumundo ngayon sa akin. Wika ni Dara habang nakatingin sa kanyang ama. Pero napansin niya ang kunot noong pagtitig ng kanyang ama kay Raymond. Si Raymond naman noon, unang kita pa lang niya sa ama ni Dara, halos umikot ang kanyang paningin sa sobrang pagkahilo. Kaya nang mapansin ito ni Dara, agad siyang nagwika ng, Nga pala, Itay. Siya ho si Raymond. Manliligaw ko ho, Itay. Nais niya hong sumama sa atin para ho sana kausapin daw kayo. Wika ni Dara sa kanyang ama. Ngunit di umimik noon si Sed. Pinagmasdan niyang mabuti ang lalaking kasama ni Dara, na tila ba kinikilatis niya ito ng mabuti. At makaraan ang ilang minuto, nagwika ito ng, "Sige, pumapayag akong tumungo siya sa atin, anak, at manligaw sa'yo. Total, nasa ustong gulang ka naman na, kaya walang problema. Subalit di siya sasabay sa atin. Kung tunay ang kanyang nararamdaman para sa'yo, nais kong akyatin mo ang bundok na ito nang ikaw lang na mag-isa.
At kapag nagawa mong marating ang lugar na yon, kung saan mo makikita ang aming baryo, doon ko palang ipagkakatiwala sa iyo ang aking anak sa panliligaw. Pero sa uli, nakay Dara pa rin siyempre ang desisyon. Wika ni Sed habang nakatingin ng direkta kay Raymond. Napalunok na lang noon ng laway si Raymond dahil napakalayo ng lugar na itinuro ng ama ni Dara. At isa pa, napakadilim na ng buong lugar. Nais niyang umatras noon, subalit dahil sa pagmamahal at mga nabitawan niya na ring salita, susuungin ni Raymond ang hamon ng ama ni Dara sa kanya. Nang tahakin na nilang mag-ama ang daanan, mabilis na nawala sa paningin ni Dara si Raymond at nang medyo malayo na sila sa bayan, lumipad na silang mag-ama para mas mabilis nilang marating ang baryo. Di mapakali nun si Dara dahil iniisip niya na kung ginawa nga ni Raymond ang sinabi ng kanyang ama ay maaari itong mapahamak. Nag-aalala siya noon para sa binata dahil na rin sa kanyang nararamdaman para dito na pilit niyang itinatago. Hanggang sa makatulog na lamang siya noon. Ngunit sa pagsapit ng madaling araw na tahimik na kapaligiran ay biglang nabulabog ito ng "Ginoong Sed! Ginoong Sed!" Tawag ng isang panauhin sa ama ni Dara. Kaya pati siya noon ay nagising din dahil sa ingay. Pagbukas nila ng pinto, bumugad sa kanila si Manong Mando na tangan-tangan ang isang lalaki. Nanghihina yun at puro sugat ang katawan. Ngunit sa likod nito ay may isang pahabang bagay na nakapulupot na tela. Ginoong Sed, natagpuan namin ang lalaking ito malapit sa hangganan ng ating baryo. Sugatan at bagyang gumagalaw. Dinala ho siya namin dito dahil kilala ko ho ang lalaking ito at kaibigan ho ata siya ni Binibining Dara. Wika ni Manong Mando. Nang marinig naman ni Dara kung sino ang binata, agad niya itong nilapitan. Raymond? Ayos ka lang? Ayos ka lang ba? Pumatol ka talaga sa hamon ni Itay. Alam mo bang napakadelikado ng ginawa mong pag-akyat dito? Umuwi ka na lang sana. Alam mo bang napakadelikado ng ginawa mong pag-akyat dito? Kahit naman na parang gulay ang katawan ni Raymond at nang hagya ng makamulat, ngumiti ito kay Dara sabay sabi ng ganun mang kahirap at kapanganib ang pagsubok na susuungin ko, Dara. Para lang mapatunayan na mahal kita. Gagawin ko ito sa abot ng aking makakaya. Wika ni Raymond ng bahagya ng makapagsalita. Matapos magsalita ni Raymond, tuluyan na itong nawala na ng malay. Kaya agad itong binuhat ng kanyang ama para ipasok sa kanilang tahanan. Tinawag ng kanyang ama noon ang kaibigan nitong antingero para ipagamot ang mga sugat ng binata. Nang gabi ding yun, habang nagpapahinga si Raymond sa tahanan ni Dara, napatingin si Dara noon sa bagay na daladala ni Raymond. Isinandal kasi ng kanyang ama yun sa dingding ng kanilang bahay. Nakabalot ito sa kulay kayumangging tela at may sakbitang lubid na mula sa abaka. Kinuha niya ito at kanyang binuksan. Nagulat siya nang makita niya kung ano yun. Isa yung espadang mahigit 1 metro ang haba. May mga nakasulat na titik sa puluhan nito mula sa ibang lengguwahe. At nang hugutin niya ang talim mula sa kaluban nito, tumambad sa kanya ang makislap at matalas na talim nito. At sa pagtitig niya doon mula sa talim ng sandata,
Biglang may nagpakita sa kanyang dalawang nagbabagang mga mata. Kaya't sa sobrang gulat niya, agad niyang ibinalik ang talim noon at kanya itong nabitawan. Di niya alam pero para bang may kung anong nilalang ang muling nagising sa kanyang diwa. Bigla siyang napatulala at napatitig sa kawalan. Habang ang kanyang diwa ay napunta sa isang di pamilyar na lugar. Habang nakatayo siya sa lugar na yun na napakainit na klima at purong negatibong enerhiya ang bumabalot dito. May isang malaki at nagbabagang mga kamay ang nagpakita sa kanya. Sa kanyang pagtingala, bumungad sa kanya ang dalawang nagbabagang mga mata. Di niya makita ang buong katawan at itsura nito at tanging kamay at mata lamang ang tanging malinaw sa kanyang paningin. Dahil sa magkahalong pula at itim na kulay ng paligid. Ibinuka ng nilalang na yun ang palad nito na mayroong malabakal na mga kuko. Habang nakakarinig siya ng tinig ng nagsasabi ng, "Iha, panahon na para ipagpatuloy mo ang pagbibigay ng liwanag sa mata ng mga kagaya mong taong nilukob na ng karimlan at karahasan dahil sa mga nilalang na sakim sa kapangyarihan. Nasa tabi mo na ang taong sinasabi ko na makakasama mo sa pakikidigma laban sa kasamaan. Siya nga pala, ako si Belial, ang nag-iisang kakampi ng iyong amang gabunan." Wika ng nilalang na yun kay Dara. Nang bigla naman nung bumalik sa kanyang wisyo si Dara nang tapikin siya ng kanyang ama sa kanyang balikat. "Anak, gabi na. Matulog ka na. May trabaho ka pa bukas." Wika nito sa kanya. Oo, itay." Tugon niya dito. Kinabukasan nga ng araw na yun, pumasok siya sa kanyang trabaho. Di siya makagawa ng maayos noon sapagkat iniisip niya ang kalagayan ni Raymond. Dumagdag pa noon sa kanyang isipan na kung ano ba ang ibig sabihin ng nilalang na nagpakita sa kanya. Kaya't nang hapon ng mismong araw na yun, habang naglalakad siya patungo sa lugar kung saan siya sinusundo ni Manong Mando, bigla siyang natigilan nang mapansin niya biglang nag-iba ang paligid. Pamilyar ito sa kanya sapagkat ito yung lugar na laging nasa panaginip niya. Maya-maya pa ay may isang nilalang nakatalukbong na naglalakad papalapit na sa kanya. Siya naman noon ay marahang umatras. Grabing kilabot ang nararamdaman niya noon na halos gusto na niyang sumigaw para tawagin ang kanyang ama. Ngunit tila wala siyang kakayahan para yun ay gawin ng mga oras na yun. Hanggang sa magwika na sa kanya ang nilalang na yun ng, "Tara, nalalapit na ang paglitaw ng mga nilalang na maigpit na kalaban ng sangkatauhan. Panahon na para ibigay ko sa iyo ang bagay na gagamitin mo para ipagtanggol ang mga taong iniingatan ng iyong ama at ng pangalawa mong ama, at para na rin ipagtanggol ang pag-ibig na siyang bubuhay sa magiging muling tagapagmana ng birtud ng aking ama. Siya nga pala, ako si Ilyana, ang anak ng nilalang na nagpapakita sa iyong panaginip. Inatasan niya ako upang iabot sa iyo ang bagay na ito." Wika ng babaeng nilalang habang may inaabot kay Dara na isang kwintas na may palawit na isang itim na bato. At yun ay ang batong dignum na mula sa mga dyablo. Ha? Sinong ama ang sinasabi mo? At saka, bakit kailangan sa akin pa ibigay yan? Nais ko ng tahimik na buhay. Huwag niyo akong guluhin. Pwede ba? At saka,
Ayokong magkaroon ng mga bagay na mula sa masasama. Sagot ni Dara. Masama? Bakit? Ano ba ang pamilya mo? Di ba mula din sila sa kasamaan? Dara, ang pagkakaroon ng abilidad na mula sa kasamaan ay di ibig sabihin ay masama ka na rin. Isipin mo, tulad na lang ng iyong amang gabunan na nagtatangan ng birtud ng aking amang sibilyal. Di ba? Nasa panig sila ng kabutihan. At saka kung di mo tatanggapin ang bagay na to, isang mahalagang tao ang sapilitang kukunin sa iyo ng mga nilalang na may malalim na paghahangad na gawing aswang ang isang ordinaryong tao na mayroong dugo ng mga higlikas. Malapit sa iyo ang taong to. Kaya't pakiusap, tanggapin mo na ang bagay na ito habang may oras pa. Dahil sa oras na lumayo ka sa bayang ito, magaganap ang lahat ng mga bagay na di mo inaasahan.